Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 2 minuto po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-4 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At syempre, makakasama natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marijo Maleriado mula naman sa South Korea. Good morning sa iyo, Marijo, para ihatid mamaya ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hati ang pananaw ng ilang kongresista sa panukalang batas kontra political dynasty na muling inihain ng Makabayan Black sa Kamara. Nilalayon ng House Bill No. 209 na ipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution para tiyakin ang pantay na akses sa serbisyo publiko at tuluyang pagbawalan ang political dynasties. Ayon kay Representative Jude Asidre ng Tingog Party List, hindi political dynasties ang problema kundi ang mababang political participation sa bansa. Samantala, tiniyak na ilang mambabatas mula sa political families na pag-aaralan at dadaan sa deliberasyon ang panukala. If we are able to encourage political competition within parties, make sure na merong kaukulang parusa sa pagpapalit ng partido at sa pagpapalakas pa ng ating mga partido bilang vehicles for political participation, hindi hun magiging issue ang political dynasties. I think, for me, political dynasties are not the problem but rather symptomatic of the problem we have. Ang problema ho talaga natin is political participation. Hataw Balita Ngayon. Maniing itinanggi ni Charlie Atong ang mga akusasyon ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Giit ni Ang wala siyang kinalaman sa kaso at siya ay biktima ng pangingikil na umabot sa mahalagang 300 million pesos. Nagsampa na si Ang nagreklamo laban kina Patidongan at alias Brown sa Mandaluyong Prosecutor's Office dahil sa tangkang pangingikil at pagbabanta laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Lorna Kapunan, si Patidongan ang pangunahing akusado sa kaso kaya't hindi ito kwalipikado bilang state witness. Isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila na pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na kabilang sina Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto sa mga iimbestigahan kaugnay sa kaso ng nawawalang sabungero. Ayon kay Remulla, isinama ang dalawa sa case build-up matapos pangalanan ng whistleblower na si alias Totoy. Patuloy na pinag-aaralan ng DOJ ang mga ebidensya at inaasahang masisimulan ang pagsasampa ng kaso sa malapit na hinaharap. Dagdag pa ni Remulla, hindi dapat idaan sa publicity ang issue at tiniyak na gagawin ng ahensya ang nararapat para marisolba ang kaso. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. We have to do what we have to do. We will do what we have to do. And hindi pwedeng daanin sa publicity to. That's why I do not speak at every turn when it comes to this, is because we study more than we talk. And we're studying a lot of things right now. Hataw Balita Ngayon.
Binigyan diin ng Malacanang na walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang hustisya sa kaso ng nawawalang sabongero. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kahit mga kilalang personalidad ay dapat imbestigahan kung may pananagutan sila sa pagkawala ng mga biktima. Tiniyak ng palasyo na determinado ang administrasyon na maibigay ang hustisya sa mga pamilya ng nawawalang sabongero. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugatan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabongeros. Hataw Balita Ngayon. Nanindigan ng ilang kongresista na dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mailahan ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ayon kina Representative Brian Poe, Representative Jay Conghon at Representative Paulo Ortega, mahalaga ang proseso upang malaman ng publiko ang katotohanan sa mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sakaling pagbotohan sa 20th Congress, kumpiyansa silang boboto ang mayorya na pabor sa pagpapatuloy ng kaso bilang suporta sa transparency at demokrasya. The mere fact na na-impeach dito at na pumirma rin naman kami, yung paninindigan namin is for it to continue at matuloy ang trial. Kasi siyempre, kailangan ding makita, malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga yung katotohanan. Gusto naming makita ng ating mga kababayan kung ano yung nakita rin namin. No? At lalabas lang yon pag natuloy yung hearing sa Senado. Hataw Balita Ngayon. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi trap o patibong para sa no contact apprehension policy ang pagtanggal ng timer sa mga traffic light. Paliwanag ni MMDA Chairman Romano Artes, bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbutihin ang NCAP at masigurong ligtas ng mga motorista. Dagdag ni Artes, maraming aksidente ang nangyayari dahil sa mga motorista na humahabol. Humahabol pa kahit naka-red light na, noong may timer pa ang mga traffic signal. Na i-announce kasi namin na 'di ba nag-aalis na tayo ng timers sa ating mga traffic lights. Ito po ay part ng compliance namin sa Pangulong Bongbong Marcos na improve yung implementation ng NCAP. In fact, improvement po ito para sa safety ng motorista. Kasi nga po, yung mga naghahabol, imbis na mag-slow down, magbibilisan. Tapos po pag may nasa unahan na maingat na hindi na nag-attempt tumawid dahil ang tingin nila ay hindi na sila aabot, nababangga po ng nasa likod. Hataw Balita Ngayon. Nasabat ng National Bureau of Investigation ng 3.9 million pesos na halaga ng vape products mula naman sa dalawang suspect matapos harangin ang isang delivery van sa Parañaque City. Ayon sa NBI, hindi rehistrado ang mga produkto kaya delikado ito sa kalusugan at hindi na nagbabayad ng buwis ang mga nagbibenta nito. Mahigit 8,000 vape pods at 1,600 vape devices ang nakumpiska mula naman sa operasyon. Nasa kustodiya na ng NBI ang mga suspect at nakatakdang isailalim sa inquest proceedings sa Parañaque City Prosecutor's Office. Dahil hindi sila naka-register, napakadelikado nila dahil ayon sa pamantayan ng ating regulasyon ng ating gobyerno. At hindi nagbabayad ng tax dahil hindi nga regulated. Hataw Balita Ngayon.
Nilinaw ng Commission on Elections na hindi ganun kadali o realistic ang rekomendasyon ng European Union Election Observation Mission na amyendahan ang konstitusyon kaugnay sa citizenship at residency requirements para sa mga kandidato. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malaking proseso tulad ng Constitutional Convention o People's Initiative ang kailangan upang baguhin ang saligang batas. Giit ng EU, dapat pag-aralan kung makatarungan ang requirement na maging natural-born citizen at may takdang residency, period, upang masunod ang international standards. Gayunpaman, suportado ng COMELEC ang iba pang mungkahi ng EU tulad ng pagpapalakas sa transparency at pag-update sa mga lumang batas gaya ng Omnibus Election Code. Either magkaroon ka ng isang constitutional convention, either magkaroon ka ng isang constituent assembly, or either magkaroon ka ng people's initiative to amend the Constitution. At syempre, pwede man ang piecemeal amendment of the Constitution, kaya lang madami kasing papasok na iba pang malalaking issues na kakailanganin din magbago ng saligang batas. Hataw Balita ngayon. Nakauwi na ng Pilipinas ang panibagong batch ng overseas Filipino workers mula Israel kasunod na pag-iral ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, 8 Pilipino ang nakabalik ng bansa kahapon sa ilalim ng repatriation program ng pamahalaan. Giit ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pagbibigay ng psychosocial counseling at reintegration assistance sa mga umuuwing OFWs. Ay pinag-utos ng ating Pangulo na tulungan yung mga gustong umuwi at bigyan ng kaukulang repatriation assistance, which includes financial assistance and reintegration assistance. Kung naalala mo na merong full of government approach na inatasan yung Pangulo natin. Hataw Balita ngayon. Handa si Charlie Atong Ang na makipagtulungan sa Department of Justice para mabunyag ang katotohanan sa likod ng nawawalang mga sabongero. Giit ni Ang, si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy ang may control sa mga operasyon ng kanilang farm at nadiskubring may iligal na negosyo at kasong kriminal. Nanindigan si Ang na wala silang kinalaman sa kaso at nais din nilang mailabas ang buong katotohanan sa insidente. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya wala na akong kailangan ng Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Hataw Balita ngayon. Nasabat ng National Bureau of Investigation ang tinatayang 10 milyong pisong halaga na hinihinalang smuggled na karne at sibuyas sa isang cold storage warehouse sa Paco, Maynila. Ayon sa NBI, walang naipakitang kaukulang dokumento ang caretaker ng pasilidad kaya pansamantalang isinara ang warehouse habang iniimbestigahan. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa mga nahuling sangkot sa paglabag. It appears na smuggled dahil hinahanapan sila ng papeles, walang maipakitang papeles. Violation ng ating agricultural smuggling law. So, violation to ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Oo. Napakalaking kaso nito, walang piyansa ito pag naisampan natin. Pag na-reach yung amount ng 10 million pataas, wala pong bail po itong kaso nito. Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang paglilinis ng mga estero at kanal para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila ngayong tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro,
prioridad na linisin ang 23 estero sa NCR gamit ang makabagong equipment at tulong ng TUPAD beneficiaries. Samantala, pinag-aaralan pa ng Pangulo ang hiling ng Department of the Interior and Local Government to DILG na bigyan sila ng kapangyarihang magsuspindi ng klase tuwing malakas ang ulan o may bagyo. Paalala ng Malacanang sa DepEd, maglatag ng solusyon para hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante dahil sa madalas na class suspensions. Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo-lalo na po dito sa Metro Manila. Siguro dapat makausap din natin ang DepEd kung if ever magkakaroon ng no classes, magkaroon din muli ng online classes on that particular day. Maganda pong magiging suggestion yun. Hataw Balita ngayon. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nasubukan ngayong taon ang bagong digital system para sa mas mabilis na proseso ng guarantee letters sa ilalim ng Assistance to Individuals and Crisis Situation o AICS program. Sa ilalim nito, online na gagawin ang pagsusumite at pag-aaproba ng mga dokumento upang hindi na kailangan pumunta ang mga kliyente sa mga opisina ng ahensya. Tiniyak ng DSWD na magtatayo rin sila ng mga kiosks at magbibigay ng access na partner organizations para matulungan ang mga walang kakayahang gumamit ng digital services. Dito po sa improvement po natin sa AIC system, yung GL po o yung guarantee letter, online na pong mabe-verify ng ating mga partner organizations, pharmacies, hospitals. So yung integrity po ng system, pinapataas po natin. Yung convenience din po sa ating mga kliyente, hindi na po nila kailangan dalhin pa yung papel. Tayo po, na mismo sa DSWD, binibigyan na po natin ng access yung ating mga partner organizations. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad na sa Maynila ang lingguhang declogging at cleanup drive para tugunan ang problema sa baradong kanal at basura sa lungsod. Ayon kay Mayor Isko Moreno, layunin nitong pabilisin ang paghupa ng baha ngayong tag-ulan bilang band-aid solution sa matagal ng suliranin sa pagbaha. Pinirmahan na ng alkalde ang Executive Order No. 3 na nag-uutos sa 6 barangay o 876 na barangay na linisin ang mga estero at drainage systems. Umaasa naman ang mga residente na mas maayos ang sitwasyon at mababawasan ang pagbaha sa kanilang mga lugar sa pamamagitan ng palagiang paglilinis. Gusto ko lang yung 896 barangay. Kami ay issue already executive order na whatever resources that we have to be utilized to declug our drainage system. Sana po. Pag gano'n naman po, nag-i-improve naman po siya. Sana naman po, wag naman po kaming bahain kasi mahirap po talaga ang baha. Kasi tubig po yan, hindi po natin alam kung saan talaga ang lusutan yan eh. Naghahanap po kasi ng butas talaga na matatakbuhan. Hataw Balita ngayon. Posible maging bagyo na ang binabantayang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, naka-blue alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inihayag ni DSWD Director Maria Isabel Lanada na handa na ang mahigit 37,000 evacuation centers at naka-preposition na ang family food packs, non-food items at standby funds para sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Nagpaalala rin ang DSWD sa mga LGU na palakasin ang kanilang paghahanda lalo na sa mga lugar na mataas ang banta ng pagbaha. Ngayon po ay naka-blue alert na ang ating ahensya. Kaya naman, paalala po sa ating mga partner LGUs, nandyan po ang field offices ni DSWD at sa aming mahigpit na koordinasyon sa inyo, handang-handa naman ang lahat ng ating mga evacuation centers.
Nag-anunsyo ng kanselasyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong araw ng Biyernes, July 4 dahil sa malakas na pagulan dulot ng epekto ng low pressure area at habagat. Suspendido ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Buong lalawigan ng Bataan, Abra, Ilocos Sur, gayon din sa bayan ng Sudipen at Tagudin sa La Union. Wala rin pasok mula elementary hanggang senior high school sa buong Cavite Province habang magsasagawa naman ng asynchronous learning ang mga estudyante sa elementary hanggang senior high school sa La Paz, Tarlac at sa Mangaldan, Pangasinan. Hataw Balita ngayon. Naka-activate na ang disaster protocols ng Department of Social Welfare and Development para tulungan ang mga nasa Ilocos, Central Luzon, Cagayan Valley at Cordillera dahil sa panganib dulot ng banta ng low pressure area at habagat. Ayon kay Disaster Response Director Maria Isabel Lanada, handa na ang evacuation centers, relief goods at quick response teams sa mga apektadong rehiyon. May nakapreposition din na mahigit 3 milyong food packs at iba pang essential supplies sa buong bansa para matugunan agad ang pangangailangan ng mga maaapektuhang pamilya. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Mary Jo Valeriano mula naman sa South Korea. Good morning sa iyo, Ani. Naprobahan ng mga mambabata sa South Korea ang mga pagbabago sa patakaran ng martial law para pagbawalan ang pagharang sa mga mambabatas na makapasok sa National Assembly. Kasunod ito ng kontrobersyal na martial law declaration ni dating Pangulong Yoon Suk Yeol noong December 2024 na nagdulot ng political crisis sa bansa. Sa ilalim ng bagong batas, ipinagbabawal na rin ang pagpasok ng militar at pulisya sa National Assembly nang walang pahintulot ng speaker. Si Yoon ay na-impeach at kasalukuyang nililitis dahil sa insurrection. Hataw Balita ngayon. Pinangangambahan ng university sa New Zealand na makaapekto sa bilang ng mga international students na pumapasok sa bansa. Ito dahil sa isang bagong panukala na immigration levy para sa mga organisasyon gumagamit ng kanilang serbisyo. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Sinusulong ng pamahalaan ng New Zealand ang isang bagong batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Immigration Department ng bansa na magpataw ng bayad sa mga organisasyong gumagamit ng kanilang serbisyo tulad na lamang ng education sector. Sa kasalukuyan, ang sinisingil lamang ng immigration levy ay mga individual visa applicants sa ilalim ng Immigration Act 2009. Ayon sa isang regulatory impact statement, may mga ilang organisasyong hindi nagbabayad ng immigration levy, subalit nakikinabang sa serbisyong ipinagkakaloob ng Immigration New Zealand. Isa na rito ang mga education providers na nag-e-enroll ng mga estudyanteng mula sa iba't ibang bansa ay nakakakuha ng malaking benepisyo sa mga aktibidades na pinupondohan mula sa mga levy. Sinabi naman ng Universities New Zealand na ang pagpapataw ng levy ay maaaring makaapekto sa bilang ng mga dayuhang gustong mag-aral sa bansa. October 2024, nang magtaas ng 90% student visa fee ang Immigration New Zealand, na nagdulot ng pagbaba ng humigit kumulang 10% sa inaasahan na actual enrollment ng mga international students sa bansa. Umaasa ang Universities New Zealand na sa pagbabago ng pamahalaan sa batas tungkol sa pagpapataw ng levy sa mga organisasyon, ay isasaalang-alang rin ito ang mga pampublikong benepisyo, lalo na sa ekonomiya ng pagpasok ng mga international students sa bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nanganganib na maunsyami ang inaayos na trade talk sa pagitan ng Canada at Estados Unidos. Ito'y dahil sa paninindigan ng Canada na mapanatili ang supply management system nito pagdating sa kanilang dairy product.
Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Nasa balag ng alanganin hanggang ngayon ang usapang pangkalakalan sa pagitan ng Canada at Estados Unidos. Pangunahing balakid dito ay ang hindi matapos na usapin pagdating sa mga produktong pang-agrikultura ng bansa. Matagal na kasing kahilingan ni US President Donald Trump ang pagpapababa sa ipinapataw na taripa ng Canada sa dairy products ng US. Ngunit isinasaalang-alang naman ng Canada ang kapakanan ng mga magsasaka nito, kaya kinukontrol ang pagpapasok ng mga dairy products sa kanilang bansa sa pamamagitan ng pagpapataw ng mataas na taripa na halos umabot na sa 200%. Dahil dito, nagbabala si US President Donald Trump na magpapataw ng mas mataas na taripa sa mga produkto ng Canada at ihinto na ang trade talks. Upang maipagpatuloy pa rin ang kasunduan, kinansela na ng Canada ang pagpapatupad ng bagong buwis sa digital services ng US at inamyendahan pa ng Parliament ang batas upang alisin na sa usapang pangkalakalan ang tungkol sa mga dairy product. Gayunpaman, sinabi ng mga trade experts na hindi pa rin mapipigil ng naturang inamyendahang batas na pag-usapan sa negosasyon ang nasabing issue. Umaasa pa rin ang Canada na maipagpapatuloy pa rin ang trade talk sa US, ngunit maninindigan pa rin ito para sa Canadian dairy industry. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Nagpakita ng katatagan ng ekonomiya ng Estados Unidos sa nang inaasahang pagbagal sa paglago nito dahil sa trade at fiscal policy ng Trump administration. Ito ay sa pamamagitan ng naitalang karagdagang trabaho na nagpababa sa unemployment rate sa bansa nitong nakaraang buwan. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Umabot sa 147,000 ang nadagdag na trabaho sa Estados Unidos noong nakaraang buwan na mas mataas sa inaasahang 110,000 ayon sa mga ekonomista. Dahil dito, bumaba sa 4.1% mula 4.2% ang unemployment rate sa bansa. Malaki ang naging ambag sa paglikha ng trabaho, ang sektor ng kalusugan at state and local government. Samantala, bumaba ang bilang ng mga tao na naghahanap ng trabaho kasabay ng pagbaba ng labor force participation rate sa 62.3% na pinakamababa simula noong huli ng 2022. Nakita rin ang pagliit ng aktibidad sa manufacturing sa US sa ika-4 na sunod na buwan. Gayunman, nag-improve ang consumer sentiment at nakapagtala ng record high ang S&P 500 Stock Index kamakailan. Ayon sa mga ekonomista, dahil sa pagbaba ng immigration sa US, posibleng kailangan lang magdagdag ng mas mababang trabaho upang mapanatiling stable ang unemployment rate. Patuloy naman ang pagharap ng ekonomiya ng US sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa kalakalan, lalo na sa European Union. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Nakatakdang makipag-usap sa pamamagitan ng telepono si US President Donald Trump sa magkahiwalay na pagkakataon kina Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Ipinahayag ni US President Donald Trump sa kanyang social media platform na nakatakda itong makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin. Hindi nito isiniwalat kung tungkol saan ang kanila magiging pag-uusap. Samantala, ngayong araw naman nakatakdang mag-uusap sina Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Inaasahang pag-uusapan ng dalawang lider ang pagkaantala ng pagpapadala ng mga armas ng US sa Kyiv. Ayon sa ulat, pansamantalang nahinto ang shipment ng mga sandata ng US gaya ng Patriot Air Defense missiles dahil sa kakulangan ng stock. Bagay na ikinabahala ng Ukrainian President dahil maaari magdulot ito ng paghina ng kanilang depensa laban sa patuloy na pag-atake sa kanila ng Russia. Napakahalaga para sa Ukraine ng Patriot Air Defense missiles para mas mabilis nitong masira ang ballistic missiles na pinakawala ng Russia sa mga syudad ng Ukraine. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon.
At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Jeonju, South Korea na kilala bilang cradle ng Joseon Dynasty at Bibimbap, ako si Mary Jo Malariado na bumabati ng Happy STV sa kapatirang MCGI. Magandang araw. Ipinagdiriwa ngayong Hunyo sa sitio Ubudon, Barangay Ransang, Rizal, Palawan, ang ika-16 na anibersaryo ng Mount Pantalingahan Protected Landscape o MMPL. Ang selebrasyon ay pinangunahan ng mga katutubo, lokal na opisyal at environmental groups na may temang katutubo at kagubatan, ugnayan ay panatilihin, kalikasan ay mahalin. Tampok sa pagdiriwang ang kahalagahan ng papel ng mga katutubo sa pangangalaga ng kagubatan. Ang Mount Pantalingahan ay idineklarang protected landscape noong 2009 at tahanan ng maraming natatanging uri ng halaman at hayop. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa naman ng command visit at courtesy call si Acting Pro 3 Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. sa Bataan PPO sa pamahalaang panglalawigan ng Bataan. Ito ang mahataw na balita ni Mel Aquino. Nagsagawa ng command visit sa Bataan Police Provincial Office si Acting Region 3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Lain ng nasabing pagbisita na paalalahanan ang mga police personnels na palaging sumunod sa 3 core principle na nais ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kabilang na ang mabilis na pagresponde sa pagbibigay ng serbisyo publiko, pagtataguyod ng kapakanan at moral ng pulisya at pananagutan ng mga opisyal sa ahensya. Sunod nitong dinaluhan ang formal turnover ng 2 mobile patrol car para sa Orani Municipal Police Station. Nagpapasalamat tayo kay Mayor Jun Arizata sa pag-donate ng additional mobile para sa Orani Police Station. Alam niyo, napakaganda nito, lalong-lalo na ngayon doon sa programa ng ating Chief PNP, yung ating 5-minute response. Kung madadagdagan, marami na rin sasakyan ng Orani. Siguro yung ibang mayor magbibigay din para sa Bataan. Anyway, muli, maraming salamat po kay Mayor Arizata. Kasunod nito, ipinasalamatan din ni General Peñones Jr. si Kuya Daniel Rason dahil sa mga tulong na patuloy na ibinibigay ng MCGI at UNTB sa Bataan PPO. Matatandaang kamakailan ay nagsagawa ang MCGI at UNTB ng isang medical mission para sa mga pulis. Namahagi rin ang grupo ng isang patrol car sa Morong Bataan Municipal Police Station. Salamat ako kay Kuya Daniel Rason ng UNTB sa lahat na suporta na binibigay lalong-lalo sa mga programa ng ating Bataan PPO. Kuya Daniel, maraming salamat sa suporta sa Bataan Police Provincial Office. Mabuhay po kayo. God. May laki numahataw sa balita ngayon. Ipinatutupad po ng Philippine Coast Guard District Northern Eastern Luzon ang no-sail policy o pagbabawal sa paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat, kabilang sa mga hindi papayagang pumalaot ang mga sasakyang pandagat ang may bigat na 250 gross tonnage pababa sa isla ng Calayan. Ang mga may malinaw na dokumento at walang pasahero ang pinapayagang maglayag simula kahapon. Batay sa inilabas na Sea Travel Advisory 01 ng Coast Guard, ang no-sail policy sa naturang isla ay dahil sa banta ng sama ng panahon dulot ng low pressure area at southwest monsoon na nakaaapekto sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa naman ang pamahalang lungsod ng Iloilo ng isang Focus Group Discussion o FGD. Kasama ang mga pangunahing kinatawan mula naman sa iba't ibang sektor gaya ng social services, healthcare at traffic management. Layo ng inisyatibang ito na tukuyin ang mga dapat pang pagbutihin at paigtingin ng mga serbisyo para sa kapakanan ng bawat pamilyang Ilonggo. Pagtitiyak ni Mayor Inday Raisa ng Iloilo City na pinakikinggan ng lokal na pamahalaan at inaaksyonan ang lahat ng sektor.
Nakita ng ilang kawani ng pamahalaan ang kaibahan ng pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos ng Members Church to God International. Maging ang mga ilang kababayan nating dumalo sa nasabing pagdiriwang namangha at natuwa sa mga libreng serbisyo na kanilang na-avail sa nasabing event. Si Nestor Torres, humahataw. Napakagaan sa kalooban, lalo kung kasama natin ang ating mga kapatid sa MCGI at maraming salamat sa Diyos at muli tayong nabigyan ng pagkakataon na makarating dito sa Apalit. Magaan sa kalooban. Ganito inilarawan ng PNP City Director ng Angeles City, Pampanga ang kanyang naramdaman sa pakikibahagi sa pagdiriwang ng Members Church of God International ng Grand Fiesta ng Diyos. Hindi niya maiwasang ikumpara ang piyestang ito sa kanyang nakagisnan. Ito po ang piyesta na kung saan ay tahimik dahil sa iba pagka-piyestahan po ay may mga inumin at iba naglalasingan. Dito po ay puro kasayahan at pagpupuri sa Diyos ang ginagawa. At napakaganda nga po dito dahil ang kapistahan ng Diyos dito ay napakarami mga serbisyo publiko. Ibinida rin ng opisyal na hindi ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang pagkakaloob ng serbisyo ng MCGI sa ibang lugar gaya sa Bicol. Nagkaroon po ng medical mission ang MCGI, in particular po sa mga kapulisan natin. Dati po ang mga pulis ang nagseserbisyo at ang MCGI naman po, sila naman po yung nagserbisyo para po sa kapulisan natin. Hindi lamang po sa ganitong pagkakataon kung hindi nag-donate din po ang MCGI sa atin ng mga solar light sa Camarines Norte po at dito po sa Angeles City ay naglagay din po ang MCGI ng solar light para nang sa ganun po sa gabi ay mapanatili po yung liwanag doon sa loob ng kampo. Ang Piyesta ng Diyos at Brethren Day ay isinasagawa ng MCGI tuwing ikatlong buwan ng taon. Bukod sa mga libreng pagkain ang inaalok sa mga kababayan natin, iba't ibang public service din ang maaaring ma-avail dito. Kaya naman, may ilang kababayan tayo na regular na dumadalo dito upang maka-avail ng libreng serbisyo gaya ng pagpapagamot. Hindi na po kami pumupunta sa mga doktor, sa mga private doctor. Dito na lang po kami nagpapagamot. Every Friday po mayroon. Po, siya pong nagturo sa amin. Kaya po, nalaman namin ito. Naglilibre po sila ng medical mission. Kaya po ako napunta rito. Absent po ako sa trabaho. Ilapit ko po sana na magkaroon po ako ng ngipin or postisyon. Kasi wala po akong pang-avail ng postisyon, masyadong mahal. 3 beses na po akong pumunta dito sa Fiesta ng Diyos. Kaya walang pera, dito nagpapagamot, libre. Ako po nabunutan ng ngipin. Ngayon yung mata ko naman, pa-check up po para lumiwanag ang mata. Bukod sa medical mission, naglaan din ng libreng serbisyo dito ang ilang kawani ng pamahalaan gaya ng PhilHealth, Philippine Statistics Authority o PSA, Philippine Identification System o PhilSys, Philippine Post Office o Postal ID natin, Pag-ibig Fund at iba pa. Mayroon ding pre-store at food booth kung saan binibigyan ng libreng grocery items, mga pagkain at inumin ang mga kababayan nating nakilahok sa pagdiriwang. 3 beses na po, mababait at saka matulingin yung mga MCGI. Salamat kasi marami natutulungan kahit hindi ka kaanib. Hindi lamang pagdiriwang at kasiyahan ang hatid ng Grand Fiesta ng Diyos na quarterly na isinasagawa ng MCGI, kundi ang pagpapakita at pagpaparamdam ng tunay na diwa ng pag-ibig sa kapwa, anuman ang estado sa buhay, gaya ng itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na nasa Biblia. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.
mga kasambahay, sa mga nakikinig at nanonood sa amin. Kung may istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. And of course, hi to Ate Arlene Rason. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Hineses 6:9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-4 sa buwan ng Hulyo 2025. Hailin Perez. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Colubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.